Ngunit sa dila, bakit nawala ang makatang katunggali sa banggaan sa diwa? Ang batang katanggalin sa pagkaan mo sa buwan. Ako'y hindi nawala. Tulad mo rin kayo bagay. Natatraffic lang. Kapag akong ilang paso, ang kalabang nagabang. O ginoong ilang buwan. Ako sana'y pahintulutan. Nilamaho ko sa programang natigisa ng kaparan. Halika sumakina dito sa ating tanghalan at ating balagtasan at agad nating masimulan at agad ipakilala ang sariling pinagmulan at ako ay lahat ang paksa ng ating balitaktakan. Mga madlang na manunood, bago kami magkasimula, masigaw mo palyatpakan ang ibang dila sa amin. Gisela Mustipo, Makata ng MBS Kalunangan, Prinsesa ng Balagtasan. Takwiran ko'y parang suntok, bawat may hila kulog. Ang sinong mga katunggali ko'y sa pansitan matutulog. Inabagpagkadong pangalan, ang Diyosa ng Balagtasan. Sa tuwing at kagandahan, tabang aking kalaban. Hindi ako nananakot, hindi ako nagbabanta. Ang huling na kalaban ko'y hanggang ngayon na palala. Tapos nakalal sa tulang pagtatalo, wikang puro o wikang halo, alin ba ang pipilin? Si Fidel ay nagsasabi ang wikang Pilipino ay siyang dapat ipagtanggol at alagan at gawing puro. Samantalang si Elizabeth Himayao pumapayag sa paghihirap ng salita ay lubos siyang pumapayag. Hala, sige, mauna na ang panig na tumututoy. Sige, Giselle, simulan mo na ang pagkuyan ay paupol. Itong lahing Pilipino may sariling pagkatao, may kulturang kinagisnan, may sariling alpabeto, katangi at tradisyon minanapas sa ninuno, nararapat alagaan sa haplis ng pagbabago. Pagkat tayo'y nag-isip gamit ang sariling wika, ito rin ang sanggintana na itong ating kaluluwa. Ang dalisay purong wika ay mahusay sa sandata upang hindi matumihan ng kultura ng banyaga. Malalim na salitang hindi mo maintindihan, sapagkat makaluma kaya nagkakalituhan. Sa panahon ng internet, ng Counter-Strike, ng Friendster at ng Facebook, wika'y magiging praktikal at ang gamit ay forever. Subalit, kung katulad mo para kang lola kung nangusap, ay baka mas may nampang kaibay mo ay kungka. Hindi mo mapipigilan ang pagkalat ng wikang English. Wikang halong mahusay kahit pa ito'y Taglish. Halong wika, halong diwa, kaya walang pagkatuto. Bulol na nga pag nag-Ingles, bulol din sa Pilipino. Dalawang wikang winasak nitong mga katulad mo. Sa halip na tumalino, henerasyo'y naging bobo. At dahil sa Counter-Strike at lagi mong pag-Friendster, pag-Facebook, nauubos na ang oras mo pati pera sa computer. Kabataang sinasabing pag-asa daw nitong bayan, ito ngayon sinasamba ay kultura ni Uncle Sam. Sapos-sapong labanan, ako na po ang nagugil. Pero ikay imposibleng magagamit na palagi. May salita bang katutubang palumbas mo sa computer? Hindi mo may salin ang Counter-Strike, ang Friendster at ng Facebook. Patuloy lang ng hikay halo-halo. Ito pa nga ang sandata pang tayo'y mas matuto. Generation daw ay bobo. Hindi kami. Baka kayo na kung makitid ko mag-isip at hindi tanggap ang pagbabago. Anong klaseng pagbabago kung kolonyal ang isipan? Ekonomiya at kultura ang may kontrol ay dayuhan. Kung salita ay hiram, pwede namang matumbasan. Mag-invento ng mga salitang panapat sa kinagisnan. At pwede rin ang salita ay baybayin sa Pilipino. Ang spelling ay baguhin isalin sa katutubo. Katulad ng ginawa ng Indones at ng Malay, katagang tayo'y binibaybay gamit ang wikang taglay. Ikaw ba ay nababaliw? Technical terms babaguhin? Ikalalong ang lahat nga na kahirap intindihin. Wala akong sinasabing technical terms babaguhin. Mukhang itong kalaban ko ang siyang lulat o
ng salila, aking mga kaibigan. Diyos lang lumulay kayo sa ating balagtasan. Pakiusap, balikan ang ating talakayan. Kuminado magtimpi sa banggaan ng katwiran. Ikaw, Elizabeth, kunting lamig kay Dinti Disil. At ating balagtasan, itutuloy na po natin. Mga matang namin si Kine, lalay ng buong sigat, masigabong palakpakan. Sa kritikal na pagbataan, walang hiram na salita. Ang paggamit ng wika ay hindi na itatakda. Arbitraryo itong wika, nagbabago, nag-iiba. At sa mundo walang wika ay puro-purong nag-iisa. Itong wikang Pilipino may sariling katangian. Hindi dapat baguhin, bagkus dapat alagaan. Dibisyon ng alpabeto nitong 2001. Matapos ang 5 taong ginagamit, pinigilan. Huwag wasakin ang wika, ito ang siyang panawagan. Huwag patayin ang salita at huwag na huwag din papalitan. Kung may English campaign sa lahat ng paaralan, dapat may programa rin sa wikang kinagisnan. Kaya nga may buwan ng wika. At sa programang tulad nito ay pamusuportaan ng wikang Pilipino. Ngunit ito hindi sapat. Kulang na kulang pa ito. Ang kailangan ay mahusay na programa ng gobyerno at dapat ipasura nitong AO210 na siyang pumapatay ngayon sa ating wikang Pilipino. Inagdaan ng Pangulo itong AO210 bilang tugon sa hamon ng pagbabago ng mundo. O ang aliping caregiver na tagahugas ng puwet, ito ba ang gantimpala sa pangarap na malupit? Pilipino'y agad sinanay upang agad ay export. Sa ng kahirapan, ito ang siyang natatanging gamot. Kolonyal na edukasyon, ang pundasyon ay ang Ingles. Ang ugat ng pagdurusa at malaon ng pagtitiis. Kung ang nais paglayat ganap na pag-unlad natin, itong wikang Pilipino ang siyang paunlarin. Nakitid na pag-iisip, bangungot na panaginip, yan ang dahilan kung bakit ang mundo natin nagigipit. Habang ang Koreano at Hapon ay ninais maging Ingles, heto naman ang tulad mo ay nais na makialis. Hindi ko sinasabing ang Ingles ay alisin, kundi wikang Pilipino ang siyang dapat bigyang pansin. Itong wikang Pilipino ay hindi magagamit sa call center, sa interview. Babagsak ka kung alam mo lang eh, sir. Wala, wag ka na lang magpuliyo kung call center agents lamang. Hayaan mong murahin ka ng dayuhang mapanlamang. Siguan man umarahin, mahalaga may pera. Pesa may prinsipyo, ngunit gusto man sikmura. Aking muling puputulin, lumalayo ang usapan. Paksa natin simulan at siyang dapat pagtalunan. Inawan ang sabihin, huwag iwan ang usapin. Wikang puro o wikang halo, alin ba ang makasipiliin? Sa pagdarudong ito'y kayo'y aking bagin, huling hirit, huling tindig ng kaspiran ay bitawan. Mga madlang manunod, muling aking kahilingan lalay na masigabong palakbakan. Bawat wika sa daigdig ay may kanyang katangian na dapat irespeto at dapat na pag-ingatan. Bawat lahi may kultura, may sariling kakayahan na hindi dapat talikuran pagkos hindi dapat talikdan. Purong wika ay salamin din ng purong pagkatao. Dalisay ng pundasyon sa ating pagka-Pilipino. Wika natin ingat at payabungit panglarin sa papanday ng lipunan may paglayang maangkin. Ang wika ay dinamiko, umuunlad, nagbabago. Sa tulad din ang pag-unlad ng ating mundo. Kailangan pag-usayin ang paggamit ng Ingles. Hindi naman tuluyan ng wika natin ialis. Sapagkat ang wikang Ingles ay wikang universal. Pangunahing ginagamit sa lahat ng pag-aaral. Subalit ang wika ay halo ng pagkatuto. Isang hakbang patungo sa inangad ng asento. Matapos natin mapakinggan ang palitan ng katwiran, panahon na upang sila'y husgahan. Wikang puro o wikang halo, alin ba ang makatwiran na gamitin at ituro sa paralan? Totoo, ang wikang Ingles ay sadya nating kailangan. Ang wikang universal at sadya nating pag-aralan dahil nakasalalay ang pag-unlad ng lipunan at ng bayan. Kung may katotohanan ay dapat makasubalian. Kung mayroong wikang hindi dapat makalimutan, walang iba kundi itong wikang kinagisnan. Higit man sa 5 wikang alayuhan. Ang wikang Pilipino ay siyang dapat nating pangalagaan sa unarin ang pagyamanin. Ang wikang puro o wikang halo, alin ba ang makatwiran na gamitin ay turo sa paralan?
Sa palagay ko'y nasagot na ito ang ating katanungan. Kung aming kahilingay kami tatlo ay palakpakan.